mali yung nakuha nila. Kasi mali yung binigay sa kanila. Some of the families said, we were never shown the face. We were never told what was the basis. We were just told that that is our missing relative. And it was released to them. Inilantad ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun na hindi labi ni Errol Wendell ang ibinigay sa kanyang pamilya. Isa si Errol sa 19 na pinaslang ng Armed Forces of the Philippines sa Toboso, Negros Occidental noong April 19 o tinaguriang Negros 19. Paliwanag ni Dr. Fortun, hindi tugma ang pisikal na katangian ni Errol sa katawan na binigay sa kanyang pamilya. Matangkad. And liit-liit nitong body, less than 160 centimeters. Tapos may kalbo dito, yung body. Definitely si Errol wala. Isa ang kaso ni Errol sa nakita ni Dr. Fortun na mga anomalya sa pagtrato ng militar sa mga labi ng Negros 19. Sa isang press briefing noong May 7, inilahad ng forensic pathologist ang initial findings sa 5 labi na sumailalim sa autopsy. A lot of questions on recovery, the handling, and the disposition of remains. Nakita sa autopsy na 3 sa 5 katawan ang may mga tama ng bala na posible raw galing sa high-velocity rifles. Potentially kasi, itong mga bala na to, they can be traced to a gun, to a shooter. But this is the Philippines. In the first place, all of these cases should have undergone basic homicide investigation. Pinapalabas ng militar na combatants at namatay ang Negros 19 sa isang engkwentro sa pagitan nila at ng New People's Army. Ang tanong ni Dr. Fortun, bakit ang mga tama nila ay nasa likod? Kung confrontation yan. Galit ang nararamdaman ni Marian, asawa ni Lal Prejoles, isang Filipino-American activist na bahagi ng Negros 19, dahil wala pa ring maayos na investigasyon sa tinatawag na massacre sa Toboso. A lot of questions on why it happened and how the investigation has been put together or not put together. Why were we not allowed in to the area as the families? Where is his clothes? Kinwestiyon ni Dr. Fortun ang kawalan umano ng sistema para sa tamang pagtrato sa mga labi at lugar na pinangyarihan ng insidente. The bodies are evidence. You must hear the version of the dead. Hindi pwedeng yung buhay lang ang pakikinggan mo. Iginiit niya na mahalaga ang isang independent forensic investigation. Yun ang problema sa Pilipinas yung pumatay yung nag-iimbestiga or sila yung in control of everything and we are not really science-based. Binigyang diin ni Marian na patuloy na lalaban silang mga kaanak ng mga pinaslang hanggang sa lumabas ang katotohanan. We're here calling for justice for the Toboso 19 and to be able to bring him home. Ito si Jen Feliciano kasama si Kenneth Guda, nag-uulat para sa Alab.